Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat dito sa Health Check Plus sa DZRH Radio at Digital TV, Facebook, YouTube at website. Fire Prevention Month ang Marso, ilang araw lang ang nakalipas nang magkasunog dyan sa Philippine General Hospital. Sana po ay maayos na po ang kalagayan ng ating mga pasyente at kawani dyan sa PGH. Nasa gitna na tayo ng Women's Month at tuloy-tuloy pa rin ang ating serye tungkol sa mga usapang pangkalusugan na dapat malaman ng ating mga kababaihan. Kasama po natin ngayong linggo si Dr. Pam Valera Defensor para pag-usapan kung papaano dapat alagaan ang breast o suso nating mga kababaihan. Si Doc Pam ay nagtapos ng kanyang OB-Gynecology Residency Training sa Philippine General Hospital at sa PGH din siya nag-train ng kanyang fellowship sa Reproductive Endocrinology and Infertility. Sa kasalukuyan, si Doc Pam ay nagpa-practice sa Region 1 Medical Center sa Dagupan, Pangasinan. Magandang araw po sa inyo, Doc Pam. Magandang araw, Teacher Ellie, at sa inyong mga manonood. And unang tanong po, Doc Pam, bakit nga ba mahalagang alagaan ng ating mga suso at paano po ba ito ginagawa? Actually, mahalaga ito kasi parte ito ng ating katawan. At tulad ng lahat ng parte ng ating katawan, kailangan may sarili kasi siyang ginagampan ng purpose. So, kailangan talaga din natin siyang alagaan. So, yung second mong question, yung paano pa ito ginagawa, basically, maaari naman nating maalagaan yung suso natin. Kasi basta alagaan natin yung katawan natin. No? So tamang pagkain pa rin ng masustansyang pagkain, ehersisyo, tamang tulog, iwas stress. Tapos, specifically para sa breast, syempre, nandyan din yung mga tamang screening tests na kailangan gawin, na akma para sa iyong edad. Ayun, so mga very doable na mga points no, na sinabi sa atin ni Doc Pam, ang tamang pagkain, pag-ehersisyo, tulog at pag-iwas sa stress at mga tamang screening. Doc Pam, very curious question lang po. Kailan po ba nasasabi na matured na po ang suso ng isang babae? So, mapapansin natin, no, by around age 20, hindi na gaano mag-iiba yung itsura ng suso. Pero karamihan ng mga doktor, makakount lang talaga natin na fully mature yung breast is pag once mag-pregnant sila, tapos mag-produce na ng milk, tapos mag-breastfeed. So, yun yung time na parang masasabi natin na completely mature na yung breast. Pag nagkaroon na ng time na nakakapag-produce na siya ng milk. Ayun po pala yun, no? So talagang parang mag-full circle, kumbaga, Yes. Doc Pam, na talagang magagamit na yung pagsususo para sa breastfeeding talaga. Nabanggit niyo, Doc Pam, kanina dun sa ating mga ways on how to take care of our breasts, no? Ang tamang screening. May tamang panahon po ba para magpatingin ng kanyang mga suso ang isang babae? At patungkol naman po sa screening, ano po yung ginagawa dito at tuwing kailan po? Okay. So, well, depende talaga siya sa edad na magpapatingin. So, although recommended na 45 years old and pataas, annually na nagpapamammogram na. Pwedeng earlier, around 40, kung medyo higher risk talaga yung patient, meaning merong risk factors katulad ng family history niya. So, medyo mas kung gusto niya na mas maagang mammogram, pwede naman. Pero dun sa mga babae na very much younger than 40 or 45 years old, may 20 pa lang pero gusto na niya magpa-screening, best lang pupunta lang siya sa OB-GYN niya or sa kahit sinong doctor niya na maalam with regards to breast cancer screening. Tapos pwede naman siya magpa-annual check-up din. Pero kung self-breast examination ng patient, kunyari siya lang, gusto niya malaman paano ba siya makakapag-screen on her own, a basic self-breast exam lang naman yung kailangan niya gawin. So, usually ginagawa ito 5 days after ng period niya. Tapos, ang gagawin lang naman niya ay mag-check ng breasts niya. So, very important na alam niya kung ano yung parang baseline na itsura muna ng breasts niya. Tapos, magagawa siya ng self-breast exam, meaning kakapain niya on her own yung breast niya.
Pagka ginagawa po itong self-breast exam, Doktora, i-clarify ko lang po, no? So ito po ay best na ginagawa 5 days after ng period. Tama po? Yes, 5 days after ng period. Kasi ito yung parang pinaka-least yung density ng breast niya. Kasi, di ba, sabi ko nga, pag minsan may hormones, nag-iiba din kasi yung breast size mo during the time. Minsan maga siya or mas masakit siya during a certain time of your period, di ba? So after yung 5 days, so 5 days after yung period mo, parang yun yung pinaka-least siya na namamaga or parang may mga changes masyado sa breast. So mas makakapa mo kung may mga bukol or kung may mga certain na maliliit lang kasi na hindi mo usually makakapa pag masyadong dense yung breast mo during later parts of your period. So 5 days after Ayun. parang 5 days after ng first day ng period mo usually. 5 days after ng first day ng period. Yes, Ayun po yes. pala. No? Doc Pam, kapag po nag-self-breast exam naman ng isang babae, ano-ano po ba yung mga dapat nilang tignan o bantayan para po mag-prompt sa kanila para magpatingin na? Like I said earlier, it would really be best na you know what your baseline breasts look like. So, kilalanin mo yung sarili mong katawan. Maganda na alam mo kung ano yung itsura ng breasts mo talaga. So, you can easily do that by going in front of a mirror, tingnan mo kung ano yung itsura ng breasts mo on baseline para alam mo kung may different ba. Okay? So, yun yung una. Alamin mo muna kung ano yung baseline na itsura ng breasts mo. Susunod, pag nag-breast exam ka na talaga, ang papansinin mo dito, skin changes. So number one, skin changes. Meron bang parang dimpling, meaning mas malalim ba siya than the rest ng breast? May part ba na mas malalim? O kaya naman, meron bang part na parang may sugat or nangingitim? No? So skin mo na. Susunod, dun ka na, mag-proceed ka na dun sa mismong pagkapa. So pagkapa mo, papansin mo dito, meron ka bang parang na-feel na parang mga munggo-munggo or mga parang maliliit na size na munggo, mga kulani kasi na possible na nag-iipon-ipon, o kaya naman bukol mismo. Bukol na mapapansin mo parang either flat siya, pero talagang lump siya na specific, or kaya parang mga bukol na bilog, parang hole naman siya. Tapos pansinin mo kung nagagalaw ba siya o hindi nagagalaw. Tapos yung last, yung nipple discharge. Kasi parang napapansin mo may naglalabas na, yung hindi naman usually lumalabas sa nipple mo kasi hindi ka naman nagbe-breastfeed or parang kita mo parang itim or parang blood or parang discharge. Yun yung mga parang warning signs na, kakaiba na to, kailangan mo na magpatingin. Ayun po pala yun, no? So sa ating mga nakikinig at nanonood, kailangan kilalanin kung ano yung itsura ng baseline ng ating mga suso, tignan ang mga skin changes, at kapain kung mayroong mga bukol at kung may nipple discharge. Very important po. Doc Pam, ano naman po ang iba pang mga health issues na dapat bantayan pagdating po sa mga suso, liban po sa mga nabanggit natin kanina tungkol sa ating self-breast exam? So, kung ang age group mo ay nasa mga 20 years old, 22 before mag-pregnant, no? Ang nakakapa kasi na may mga bukol kayong makakapa, tapos yun nga, yung mga fibroadenoma or mga fibrocystic changes, yun yung usually nagpapacheck dun sa mga time na yun, no? May mga nakakapa kasi sila, so nagpapatingin sila. Pag doon naman sa pregnant time or reproductive age na, yun nga, pregnant na sila or may kids na sila, ang pinapa-ask nila usually sa mga OB or sa mga other doctors na may kinalaman sa breast is paano ba yung sa breastfeeding, no? Parang may changes during breastfeeding or parang may mga infection pag nagbe-breastfeeding sila. So yun yung kadalasan pinapa-check nila. Pero pag kunyari towards the menopausal stage naman, ng life ng babae, ang pinapa-check na din talaga nila dito yung possibility ng breast cancer. So, you'll notice na it will really depend on what stage they are in. Yun. So, yun po pala yung mga common health issues natin, no? Patungkol po sa ating mga breast. Nabanggit niyo, Doc Pam, kanina yung breast cancer, no? Marami tayong mga kababayan na nakikinig at nanonood na maaaring may kakilala na meron na po nitong breast cancer, no? Pwede po ba itong maiwasan? Okay, so in terms of pag-iwas talaga, babalik ako dun sa original natin sinabi. It's really taking care of your body. So, I go back to I always harp on this, no? So, it's really
more of taking care of yourself with good food, taking care of yourself with exercise, getting enough sleep, avoiding stress. So if you avoid kasi these things, yun yung parang medyo known facts natin na pwede talaga makaiwas with cancer. And yung screening nga. Pero Mm. yung talagang avoiding breast cancer per se, wala tayong specific na masasabi. But rather, taking care of yourself and avoiding all these possibilities that may lead to cancer. So, taking care of yourself and being healthy. Ayun, kabuuan po talaga na pagiging healthy, no, Doc Pam, para Yes, balik tayo maiwasan. doon. Yes. So, balikan ko lang po ng konti dun sa breast cancer. Ano naman po yung mga sintomas na dapat po nating bantayan o nagbibigay ng warning sa isang babae na posibleng may breast cancer na pala ito? Well, I actually already discussed this in length kanina. So, yung changes talaga sa breast. So, yung dimpling or mga skin changes, yung mga masses na nafe-feel mo, o kaya naman yung nipple discharge, those are really going to parang alert you na this might be breast cancer. And then, important lang din na you can add into the equation when you're, parang when dealing with these things. Pag meron kang family history, parang medyo mas alert ka dapat. So, kunyari, hindi ka pa 40 or hindi ka pa 45, pero may higher risk talaga because nga, meron kayo sa family history nyo, you can already ask your doctor to have earlier screening or parang mas babantayan ka. Parang Mm. Yun. So balikan lang po natin, no, sa ating mga nakikinig at nanonood. Kailangan bantayan yung mga changes sa breast na nabanggit ni Doc Pam kanina. At kung may family history, mainam na mas magpatingin na at ng mas maaga. No? Doc Pam, ano po ba yung ginagawa sa breast cancer screening? Kasi nabanggit na po natin kanina na kapag umabot na po ng 45 years old ang isang babae, mainam na annually ay nagpapa-screen na po ito. Ano po ba yung usual na procedure na ginagawa po for breast cancer screening? Okay, so mammogram. It's really this test called mammogram wherein i-check natin yung breast mo through the mammogram itself using an X-ray. Dahil makikita kung meron ba mga bukol or may makikitang mga namumuo doon. So it's a mammogram, no? Pero pag dense yung breasts, meaning yung medyo makapal pa, madami pang tissue, a breast ultrasound might also be requested. So breast ultrasound tsaka po mammogram, yung usual na ginagawa. Dok Pam, concern to nang usually kapag nagpapatingin, masakit po ba itong mga procedure na ito? Okay, so there are newer to... so parang ayoko lang sagutin na oo, no? Pero it's slightly uncomfortable talaga kasi parang magkakaroon talaga ng pressure kasi medyo iipitin yung breasts mo for the mammogram. But the newer technology mammograms, less na talaga yung pain. So hopefully, our hospitals naman will be able to provide yung mga mammogram na hindi naman sobrang sakit na hindi naman magiging sobrang sakit for the patient. And of course, I'm sure lahat naman ng mga ano natin, medical technologists natin will be able to guide our patients in terms of the pain. Hindi naman nila pipilitin yung maging masakit or anything. Gag-guide naman nila kayo para alam niyo kung ano yung i-expect during the exam. Ayun. Doc Pam, sino naman po yung mga higher risk to have breast cancer? Meron po ba tayong mga profile na pwedeng ibigay po sa ating mga nakikinig at nanonood para po kung sakaling meron po sila nito or high risk po sila ay mas maging alert po sila sa pagkakaroon ng breast cancer? Okay, so the ones with higher risk are really the ones with genetic predisposition. So may mga mutations, no? Syempre ayoko na masyadong maging, parang masyadong nerdy, no? Pero the ones with BRCA1 and 2 mutations are the ones who are known to have more risk for breast cancer. So, syempre, hindi naman lahat tayo may alam ng BRCA1 and 2, pero enough na yung malaman na, kunyari, meron kang kamag-anak or first-degree relative, nanay or kapatid, na babae na may breast cancer, baka mas mataas yung chances mo talaga. Pero there are women who do have breast cancer na wala naman sa family nila. So, hindi din talaga natin mape-predict. So, the best way to do this is really through screening. No? Malaman natin, screening with your annual exams and your self-breast exams. Kasi you can't really predict it. But it's suffice it to know na at least alam mo na pag meron kang kamag-anak o kakilala na first degree relative,
most likely, kailangan mas masusi na yung pag-screen. Ayan. So, very important po pala talaga yung screening natin, no? Pag, lalo-lalo na kung meron po tayong relative na meron po nitong breast cancer na to. Siguro, Doc Pam, bigyan lang din natin ng idea yung ating mga breastfeeding moms, no? Ngayon, kung paano po alagaan, meron po bang dagdag na kailangang gawin, lalong-lalo na po kung breastfeeding po sila? Oh, alam mo, love na love ko talaga yung mga breastfeeding mommies na yan. Kasi I find them, kasi mga hero yan sa mga mata ko, no? Very, parang advocacy ko din talaga yung breastfeeding. So we really want na, actually, as early as pregnant pa lang sila, pinaprime ko na yung mga patients ko na parang, breastfeeding talaga tayo, no? Let's try to stick with exclusive breastfeeding. So, kung mommy ka, tapos nagpe-prepare ka pa lang, meaning pregnant ka na, tapos you're about to give birth pa lang. So in terms of breastfeeding, very important na lang sa mentality mo na magbe-breastfeed ka. Kasi it's going to be a challenging journey, no? Pero kung simula pa lang medyo decidido ka na magbe-breastfeed ka, so at least alam mo na in your mind that you are going to. And then once mga naka, so yung mga moms naman na nanganak na, ask mo kagad yung nurses mo or yung pediatrician mo if you can do exclusive breastfeeding right away, especially if your hospital doesn't do that. No? I-ask mo na kagad sa kanila early ko. And then early latching, so pagkapanganak, ilalatch na yung baby mo sa'yo kasi as soon as maamoy ka niya, mag-start na kasi siya mag-latch. So yun yung pinaka-important, yung pag-latch ni baby. Kasi pag naaamoy mo si baby, mas magpo-produce ka ng milk, mas makakapag-let down ka ng milk. So, it's just really more of wanting to keep on doing it, no? So, yun yung pinaka-ma-advise ko sa inyo. Tiyagain lang talaga na kailangan mag-breastfeed as much as possible. Tapos dun naman sa mga mommies na nagbe-breastfeed na ngayon, mag-ipon lang na mag-ipon. So, lagi nyo lang din sila ipalatch, tapos kung tapos na kayo magpalatch, medyo nafe-feel nyo na full yung breasts ninyo, i-pump nyo lang siya, tapos i-place in containers, and then you can have it frozen naman, tapos pag gagamitin nyo na siya, di ba, ide-defrost nyo lang siya, tapos pwede nyo na ibigay kay baby. And then, some tips lang din is you keep your breasts clean. So you just, wash it with soap and water. Just keep it clean na, syempre kasi si baby maglalatch sa inyo. Tapos, ito lang, no, if napapansin ng mga mommies na masakit, ibig sabihin kailangan nyo na mag-pump or kailangan nyo na mag-breastfeed. Tapos, huwag yung ipunin kasi pag naipon yung breast milk dyan sa breasts nyo, magkakaroon talaga ng tendency for mastitis, baka lagnatin kayo, baka mag-cause siya na magkaroon ng mga infection sa loob. So as much as possible, try to pump as much as you can na lang. Maiipon nyo naman yun malalagay nyo naman sa freezer. Tapos if hindi, pwede nyo rin siyang i-donate to certain institutions or hospitals like PGH who is willing naman to accept that and put them in their milk bank para makapag-donate sa ibang mommies who might also need that, sa ibang babies who might also need that. Ayun. So, napaka-doable din po ng mga tips ni Doc Pam, no, para sa ating mga breastfeeding moms. Doc Pam, ano po ang inyong mensahe sa mga lola, nanay at kabataang babae ngayong Women's Month? Yan. So, to all women, you guys are amazing. So, take care of yourselves. So, alagaan niyo yung sarili niyo. Yung paulit-ulit ko sinasabi, kumain ng tama, mag-exercise, uminom ng tubig, matulog ng tama, at iwas stress. Kasi ilaw kayo ng mga tahanan ninyo. At pag hindi kayo healthy, madaming ibang tao around you ang hindi makaka-experience ng lahat ng kaya nyo ibigay for them. So, I hope na all women listening, you take care of yourselves kasi you take care of so many people in your lives who rely on you and love you very much. So, itong Women's Month, sana huwag niyong kalimutan na alagaan yung mga sarili. Maraming salamat po, Doc Pam Valera Defensor. Huwag po kayong bibitaw, makakasama natin ang isang veteranong journalist at isang magaling na yoga teacher para pag-usapan kung anong exercises ang pwedeng gawin para mag-wind down after a long hard day sa bahay o sa trabaho. Wellness tips, susunod na.